Habang nadurog ang Stone Man, lumitaw ang isang system window na nag-anunsyo na natalo na ang Giant Stone Man, level 15, at ang flight speed ng Clear Orb ay tumaas ng 200%, sa gitna ng gumuguho at bumabagsak na mga tipak ng bato. Minasdan ni Atsuki ang pagkawasak sa paligid niya. Napagtanto niyang ang orb na nilikha niya gamit ang lahat ng kanyang magic ay lumaki ng ganoon kalaki. Kalmado niyang sinuri ang kapangyarihan nito. Umabot na sa 7 metro bawat segundo ang bilis ng paglipad ng orb. Naisip niya na kung malilinis pa niya ang stage ng 2 pang beses, magiging kasambilis na ito ng isang sasakyan. Sa sandaling yun, isang bagong system panel ang lumitaw at ipinakita ang impormasyon ng skill. Clear Orb Level 2, Active Effect, nagpapaputok ng isang perpektong globo sa isang tiyak na direksyon. Ang globo ay bumibiyahe sa bilis na 7 metro bawat segundo at tumatagos sa lahat ng kalaban habang binabaliwala ang kanilang depensa. Matapos itong i-activate, maaaring baguhin ang laki ng orb sa pamamagitan ng paggamit ng karagdagang magic. Passive Effect, sa tuwing matatalo niya ang isang kalabang may mas mataas na depensa kaysa sa kanya gamit ang Clear Orb, tumataas ang flight speed nito ng 200%. Ang kasalukuyang kabuuang pagtaas ay umabot na sa 700%. Hawak ni Atsuki ang isang kumikislap na berdeng kristal habang binabasa ang impormasyon. Inamin niyang binaliwala niya ang mga passive effect hanggang ngayon, ngunit ngayon ay nakita niya kung gaano pala talaga kapaki-pakinabang ang mga ito. Unti-unting hamupa ang alikabok habang naglalakad siya pasulong, pagkatapos ay naisip niya ang isa pa niyang passive skill. Ang passive ng Lotus Burst ay nagpapalawak sa saklaw ng lahat ng skills. Ibig sabihin, dapat ay tataas din ang range ng Clear Orb kasabay nito. Agad niyang sinuri ang passive effect ng Lotus Burst. Sa bawat pagkakataong matatalo ng Lotus Burst ang isang buhay na nilalang na level 1 o mas mataas, tumataas ng 1% ang saklaw ng lahat ng skills. Pagkakita rito, bahagyang ngumiti si Atsuki habang nakatingin sa system panel na lumulutang sa tabi niya. Inisip niya na kung patuloy niyang mapapataas ang passive effect ng Lotus Burst, balang araw ay maaari na niyang mapatay ang mga disaster beast mula sa libu-libong metro, o maging 10,000 metro ang layo. Samantala, sa labas, biglang lumiwanag ang isang matingkad na berdeng display screen. Ipinakita nito ang resulta ng hamon. Challenge successful. Stage level, 15, Challenger, Tenma Atsuki, time used, 3 minuto at 1 segundo. Stage clear record updated, pagkakita rito, agad na nag-react ang nagkakagulong mga tao. Isang lalaki ang sumigaw sa gulat, sinasabing imposibleng matapos iyon sa 3 minuto at 1 segundo. May isa pang nagsabi na kahit isang 5 miyembrong party ay nangangailangan ng mahigit 10 minuto. May nagtanong kung natalo ba ni Atsuki ang lahat ng disaster beast sa isang atake lamang. May isa pang tumuro na nabasag pa niya ang dating record ni Jin na 3 minuto at 19 na segundo, at nagtanong kung anong klaseng halimaw siya. Lahat sila ay napalingon nang may mag-anunsyong palabas na siya. Sunod-sunod ang mga bulungan. May nagtaka kung bakit level 0 pa rin siya at naisip na baka may bug ang clear notification. Pinagmasdan nila siya at sinabing wala man lang siyang sugat, bahagya lamang siyang marumi, kaya hindi sila makapaniwalang nalinis niya talaga ang stage. Lumapit si Chua, suot ang kanyang armor, habang umiikot sa paligid niya ang isang berdeng paro-paro. Masaya siya na nalinis niyang muli ang stage nang hindi nasusugatan. At muli niyang nabasag ang record ni Jin, inamin niyang palagi siyang nagugulat ni Atsuki. Pagkatapos ay inayos ni Chua ang kanyang salamin at sa pinipigilang tono ay inaming natapos ang hamon ng masyadong mabilis. Casual namang sumagot si Atsuki, sinabi niyang mahina ang mga disaster beast sa loob pagdating sa depensa, kaya madali niya silang natalo. Ang kumikislap na paru-paro ay lumutang sa harap ni Atsuki. Nagulat niya itong tiningnan at tinanong kung ano iyon. Kalmadong ipinaliwanag ni Chua, sinabi niyang ang kanyang job ay Shikigami user, at ang kumikislap na paru-paro ang kanyang Shikigami. Pinagmasdan ni Atsuki ang paru-parong lumilipad malapit sa kanyang kamay. Mahina niyang inulit ang pangalan nito, Tamacho, at inaming iyon ang unang beses niyang makakita ng Shikigami.
Para sa kanya, napakaganda nito, dahil sa kuryosidad, tinanong niya si Chua kung ano-anong klase ng awakened jobs ang umiiral. Nagulat siya sa tanong nito at tinanong kung bakit hindi niya alam ang isang bagay na ganoon ka-basic. Pagkatapos ay nagsimula siyang magpaliwanag, ayon sa kanya, ang mga jobs ay nahahati sa 4 na pangunahing uri. Aniya, dapat ay 3 na rito ang nakita na niya. Itinaas niya ang kanyang kamay at nagpatuloy, ang unang uri ay ang elementalist. Kinokontrol ng mga elementalist ang 7 elemento. Apoy, tubig, kahoy, metal, lupa, hangin, at kidlat. Sinabi niyang ang mga elementalist ang may pinakamalaking populasyon sa lahat ng awakened jobs at sila rin ang may pinakamataas na minimum combat capability. Ipinaliwanag niya na ang kaklase niyang gumagamit ng electric attacks, pati na rin ang dambuhalang lalaking may bakal na balat na si Oga, ay kabilang sa uring iyon. Pagkatapos ay ipinakilala niya ang ikalawang uri, ang Shikigami user. Ipinaliwanag niyang ang mga Shikigami user ay maaaring magpatawag ng mga Shikigami na sumusunod lamang sa kanilang master. Isang asul na system window ang lumitaw sa tabi ng paru-paro, Tamacho, B-rank, level 15, skill, undisclosed, status, undisclosed. Nagpatuloy si Chua, sinasabing ang isang Shikigami ay nananatili sa piling ng master nito mula pa ng kapanganakan. Pagkatapos ay isa pang system window ang lumitaw at ipinakita ang kanyang status, Izumi Chua, Human, Level 6, Job, Shikigami User, Gift Grade 2, Shikigami, Undisclosed, Status, Undisclosed. Matapos ang paliwanag, tinanong niya kung may tanong ba si Atsuki. Tumingin si Atsuki sa Shikigami nito at saka nagtanong kung bakit mas mababa ang level niya kaysa sa level ng kanyang Shikigami. Nagtaka siya kung veteranong awakened ba talaga siya. Tumama kay Chua ang mga salitang yun na parang mga palaso. Napaisip siya kung wala bang konsepto si Atsuki ng pagiging maingat sa pananalita. Hinawakan niya ang kanyang noo at pagod na ipinaliwanag na sumisipsip din ng experience ang mga Shikigami at nagal level up din ang mga ito. Dahil dito, kadalasan ay mas mataas talaga ang level ng Shikigami kaysa sa master nito. Pagkarinig nito, dumilim ang ekspresyon ni Atsuki. Nabalot ng anino ang kalahati ng kanyang mukha at kumislap ng malamig ang kanyang mga mata. Tahimik niyang sinabi na kung ganoon, mas mabilis na targetin mismo ang tao kapag nakikipaglaban sa isang Shikigami user. Lumaki ang mga mata ni Chua, napansin na naman niya ang negatibong aura na lumalabas mula sa kanya at nagtaka kung ano ba talaga ang nangyayari rito. Kalmadong tumingin si Atsuki sa kanya at tinanong kung ano pa ang natitirang uri, dahil 2 pa lang ang naipapakilala niya. Tumuwid si Chua at ipinaliwanag na ang ikatlong job ang kasalukuyang pinakamisteryoso at may pinakakaunting impormasyong nalalaman tungkol dito. Itinuro niya si Atsuki at sinabing ang job niya ay order breaker. Tahimik na nakinig si Atsuki habang nagpapatuloy siya. Ipinaliwanag niyang misteryoso ang job na ito dahil bawat order breaker ay may magkakaibang kakayahan, gaya ng asul na lotus flower ability na ipinakita niya kanina. Dagdag pa niya, may mga order breaker na kayang baguhin ang laki ng kanilang katawan. May iba namang nakakalikha ng walang katapusang clones. At mayroon ding kayang iunat ang kanilang katawan na parang goma. Pagkatapos ay ikinumpara niya ang order breakers sa mga normal awakened jobs. Ipinaliwanag niyang ang ordinaryong jobs ay may 4 na rank ng skills. C, B, A, at S samantalang ang order breakers ay mayroon lamang Z-rank skills, mga kakayahang ganap na lampas sa sistemang yun. Sinabi ni Chua na naiiba ang pagtrato sa mga order breakers dahil sa mga pambihirang eksklusibong skills na ito. Binalaan niya si Atsuki na kapag nalaman ng mga kalaban ang kanilang abilities, mawawala ang pinakamalaking bentahe nila. Iyon ang dahilan kung bakit pinagalitan siya ng kanyang ama nang tanungin niya noon ang tungkol sa skills nito. Seryoso siyang tumingin dito at idinagdag na isa itong kakaibang nilalang kahit sa mga kapwa order breaker. Batay sa kanyang nakita, kaya na nitong gumamit ng hindi bababa sa 3 magkakaibang skills, at 2 rito ay karaniwang para lamang sa mga elementalist. Pagkarinig nito, naging balisa si Atsuki nang mapansing wala roon ang guro.
Naisip niyang mapapahamak siya kung ipagpapatuloy pa ni Chua ang pag-uusap tungkol sa kanya. Pagkatapos ay tinanong niya ito tungkol sa huling job, sinasabing hindi pa niya ito nakikita kailanman. Nang marinig yun, nanatiling kalmado si Chua at sinabing ipapaliwanag lamang niya yun kapag nakita na niya mismo. Dagdag pa niya, iyon ang parusa nito dahil hindi nito sinasabi ang anumang bagay tungkol sa sarili. Napabuntong hininga si Atsuki at simpleng sumagot ng, sige. Habang tumatalikod si Chua, ipinaalala niyang ligtas na ngayon ang mga estudyanteng iniligtas niya. Pagkatapos ay tinanong niya kung ano ang balak nitong gawin. Sumagot si Atsuki na iniisip niyang ulitin pang linisin ang stage ng ilang beses. Matalim na napalingon si Chua, tinanong niya kung wala ba talaga itong alam, at ipinaliwanag na may cooldown time ang mga stage. Binalaan niya na ang stage na yun ay may napakahabang cooldown, ibig sabihin ay hindi siya muling makakapasok nang hindi bababa sa 2 araw. Nagulat si Atsuki, nagtaka siya kung mayroon nga talagang cooldown times. Napagtanto niyang ito marahil ang dahilan kung bakit minonopolyo ni Kineshito Raiji ang mga stage. Determinado, nagpasya siyang kung hindi niya mapapataas ang passive effect ng Clear Orb, palalakasan na lamang niya ang Lotus Burst. Pagkatapos ay hinarap niya si Chua at tinanong kung may stage ba na puno ng Disaster Beasts. Sandaling nag-isip si Chua, pagkatapos ay may kumpiyansang ngumiti at pumili ng stage para sa kanya. Ipinaliwanag niyang hindi masyadong mataas ang level ng mga Disaster Beasts doon, ngunit napakarami ng bilang nila. Ang lugar na yon ay tinatawag na Locust Wasteland. Ayon sa kanya, may hindi bababa sa 100 locust-type disaster beasts doon, kahit sa konserbatibong tansya. Maraming awakened ang umaatres pa lamang sa dami ng mga ito. Seryoso siyang tumingin kay Atsuki at tinanong kung ano ang balak nitong gawin, dahil magiging mahirap yon kung wala itong AoE skills. Para sa mga hindi nakakaalam, ang AoE ay nangangahulugang Area of Effect, o mga malawakang area attacks. Mariing sumagot si Atsuki na pupunta siya, sa isip niya, naalala niyang hindi pa niya naipapakita kay Chua ang Lotus Burst, kaya hindi nito alam na mayroon siyang area attack. Nagulat si Chua at muling tinanong kung seryoso ba siya. Muli niya itong binalaan na mahihirapan siya ng husto kung wala siyang AoE skills. Ngunit sinabi lamang ni Atsuki na huwag mag-alala, dahil magiging maayos siya. Nagulat ang ilang awakened sa malapit habang naririnig ito. May isa pang nagsabing kung pupunta nga siya sa Locust Wasteland, tila hindi siya marunong matakot. May isa namang bamulong na kapag nalaman ni Kineshito Raiji ang nangyari kay Oga, siguradong darating ito. Nagpa siya ang grupo na umalis agad bago sila madamay. Makalipas ang ilang minuto, dumating si Kineshito Raiji at naglibot ang tingin sa bakanteng lugar. Nagulat niyang tinanong kung bakit walang kahit isang tao roon. Nakatayo sa likuran niya ang bodyguard niyang nakasuot at iniulat na umalis na ang target. Hindi makapaniwala si Kineshita, 30 minuto pa lamang ang lumipas mula nang pumasok ang target, ngunit nalinis na nito ang Flaming Rock Execution Ground. Sinabi ng bodyguard na mahirap paniwalaan, ngunit mukhang totoo. Tinanong nito kung ano ang balak niyang gawin ngayon. Napakuyom si Kineshita at sinabing ginagawa siyang katatawanan ng target. Sinabi niyang kung gumamit ito ng skills, tiyak na may naiwan pang magic phrases. Inutusan niya ang bodyguard na kontakin ang hound at ipasubaybay ang target. Galit na galit siyang sumigaw na hulihin nila ito ng buhay anuman ang mangyari, dahil ipaparanas niya rito ang tunay na impyerno. Kasabay nito, sa loob ng isang madilim na eskinita na napapalibutan ng mga makinarya, isang lalaki ang nakasandal ang likod sa pader, nagtatago sa mga anino. Nag-uumapaw sa kanyang isip ang takot habang pinagsisisihan niya ang pagtanggap sa assassination request. Mahina niyang ibinulong sa sarili na hindi niya kailanman inakalang may ganoon kalakas na tauhan si Kineshito Raiji, at isinumpa niya ang sarili sa pagtanggap ng trabaho. Ang mismong lalaking iyon ay napaupo sa lupa, pagod at nanginginig. Mabigat ang kanyang paghinga habang inaamin niyang kung hindi dahil sa kanyang earth escape technique, matagal na sana siyang patay. Tumutulo ang pawis sa kanyang mukha habang pilit niyang inaayos ang kanyang paghinga.
Dahan-dahan siyang sumilip sa isang sulok at pabulong na sinabi na dapat ay ligtas na siya ngayong nakarating na siya ng ganito kalayo. Lumaki ang kanyang mga mata sa takot habang maingat niyang minamasdan ang kanyang paligid. Bigla na lamang, isang napakalaking halimaw ang sumugod patungo sa kanya habang nakabuka ng malaki ang bibig nito. Napuno ng matatalim na pangil at kumikislap na pulang mga mata ng halimaw ang kanyang paningin habang ito ay umaatake. Bago pa siya makakilos, ibinaon siya ng nilalang sa lupa. Nabulunan siya habang idinidiin sa kanya ang mga pangil nito. May nagsalitang boses sa malapit, kalmado ngunit malamig. Lumapit ang nagsasalita at tumingin pababa sa eksena. Inutusan nito ang halimaw na tinatawag na death na luwagan ang pagkakasakal, sapagkat tila may nais pang sabihin ang lalaki. Bahagyang umatras ang dambuhalang nilalang nakahawig ng lobo habang nakahandusay at walang kalaban-laban ang lalaki sa ilalim nito. Nakahiga sa lupa ang sugatang lalaki, duguan ang mukha. Sa nanginginig niyang boses dahil sa takot, tinanong niya kung paano nila siya natagpuan. Sa kanyang harapan, mahinaong nagpaliwanag ang lalaking may mahabang buhok at nakasuot ng coat. Sinabi nitong ang kanilang halimaw na si Death ay may napakatalas na pang-amoy. Kaya nitong maamoy ang amoy ng kamatayan na nagmumula sa mga taong katulad niya. Ang lalaking yun ang hound na binabanggit ni Kineshita Raiji. Ang pangalan niya ay Charles. Lumapit siya habang inaayos ang kanyang sombrero. Sinabi niyang naamoy ni Death ang kamatayang daladala nila. Puno ng matinding takot, nagmakaawa ang sugatang lalaki para sa kanyang buhay. Umiiyak siya at paulit-ulit na nakiusap na huwag siyang patayin. Tumingin si Charles pababa sa kanya na may malamig na ngiti. Sinabi niyang mahirap pagbigyan ang hiling na yun, dahil magagalit si Ginoong Kineshita. Dagdag pa niya, matagal nang hindi nakakakain ng laman ng tao si Death. Pagkatapos, kumislap ng pula ang mga mata ni Charles. Mariin siyang nagutos, sinasabing oras na ng pagkain. Agad na lumundag pasulong ang dambuhalang itim na lobo habang nakabuka ang panga nito, lantad ang matatalim na pangil habang mabangis itong umuungal. Makalipas ang ilang sandali, nilamon nito ang lalaki. Tumayo ang lobo sa tabi ng lalaking may mahabang buhok at trench coat. Kalmado niya itong tiningnan at sinabing sa wakas ay nag-level up na ito. Isang kumikislap na asul na panel ang lumitaw, ipinapakita ang detalye ng nilalang. Death Hound, B rank, level 16, skill, Death Smell, C rank. Nakaka-detect ng lahat ng magic traces sa isang lugar at natutukoy ang pinagmumulan ng magic. Second skill, Respawn Desir, B rank, kapag namatay ang Shikigami, lubos na nababawasan ang oras ng muling pag-respawn nito. Status, Attack, 250, Agility, 250, Defense, 150, Magic, 150. Sa sandaling yun, nagsimulang mag-vibrate ang telepono ng lalaki. Sinulyapan niya ang screen at sinagot ang tawag. Sinabi niya sa taong nasa kabilang linya na tapos na siya sa kanyang ginagawa roon. Habang nakikinig siya, nagbago ang kanyang ekspresyon. Tinanong niya kung malubha ba ang pinsala ni Oga. Napaisip siya ng malakas kung may tumama ba sa kahinaan ng matigas ang ulong si Oga. Sa huli, sumagot siya na naiintindihan niya at sinabing papunta na siya. Pinatay niya ang tawag at muling humarap sa lobo. Sa isang maliit na kumpas, sinabi niyang may bago silang biktima at inutusan niya itong kumilos. Makalipas ang ilang sandali, sa isang maliwanag na gininto ang kapatagan na may label na Locust Wasteland, isang gusaling hugis simboryo ang nakatayo sa di kalayuan, naglakad sina Atsuki at Choha patungo rito sa makitid na daan ng lupa. Tumingin si Atsuki sa estruktura at mahinang nagtanong, dito. Tinitigan niya ang walang katapusang bukirin ng trigo at nagtatakang sinabi kung totoo bang ganoon karami ang mga locust sa isang lugar na mukhang napakatahimik at mapayapa. Habang naglalakad sa tabi niya, mahinahong nagpaliwanag si Choha. Sinabi niya na ang mga disaster beast ay laging pumipili ng kapaligirang babagay sa kanila kapag sumasalakay sa mundong ito. Dahil dito, mahalagang kakayahan para sa mga awakened ang mahulaan ang uri ng halimaw base sa nakapaligid na terrain. Pagkarinig nito, tumango si Atsuki, habang papalapit sila, napansin niyang wala man lang reception desk.
Hinawakan ni Choha ang kanyang noo at ipinaliwanag na napakataas ng danger level ng stage na ito, sobrang taas na umabot na ito sa puntong napagdesisyonan ng buwagin. Nalito si Atsuki at ikinumpara ito sa Flaming Rock Execution Ground, na mas mababa pa sa level 13. Tinanong niya kung bakit ganoon kalaking desisyon ang ginawa. Sumagot si Choha na sa mga normal na stage, maaari pang makatakas ang mga tao kung hindi nila kayang manalo. Ngunit dito, ang mga disaster beast ay sobrang agresibo at lumilitaw sa napakaraming bilang. Habang pinag-aaralan nila ang paligid ng stage, ipinaliwanag ni Choha ang panganib. Sinabi niyang kung bahagyang bumaba ang bantay ng isang awakened, agad itong mapapalibutan ng hindi mabilang na mga locust. Ipinagpatuloy niya, sinasabing ang sinumang mahuli sa ganoong sitwasyon ay kakainin ng buo hanggang sa ubod ng kanilang mga buto. Pagkarinig ng lahat ng yon, ngumisi lamang si Atsuki. Sinabi niyang perpekto yun kung talagang ganoon karami ang disaster beasts doon. Ang pananabik niya ay nagpatingin kay Choha nang hindi makapaniwala. Tinanong siya nito kung nagmamadali ba siyang mamatay. Kalmado siyang sumagot na hindi siya ganoon kadesperado para mamatay na kinakain ng mga insekto. Ilang sandali pa, humakbang siya patungo sa pasukan ng kumikislap na stage gate. Pinanood siya ni Choha at napansing tila sapat ang kumpiyansa nito. Ipinaalala niya sa sarili na kusa nitong piniling pumasok sa stage na ito, at naibigay na niya ang lahat ng payong kaya niyang ibigay. Sa isang mahinang buntong hininga, tinanggap niya ang sitwasyon. Kung may mangyari sa loob, sariling responsibilidad na iyon ni Atsuki. Ngunit biglang natigilan si Choha habang nabalot ng pag-aalala ang kanyang mukha. Napaisip siya kung ano ang dapat niyang gawin, napagtanto niyang nakalimutan niyang sabihin kay Atsuki ang isang mahalagang detalye. Ang mga locust sa loob ng stage ay patuloy na magre-respawn ng walang katapusan, maliban na lamang kung matatalo ang boss. Biglang sumiklab ang kaba sa kanya, at nagpasya siyang kailangan niyang pumasok upang balaan ito mismo. Ngunit bigla siyang nakarinig ng ingay mula sa likuran. Paglingon niya, nanigas ang kanyang ekspresyon, may lumitaw na tao sa likuran niya. Isang matangkad na lalaki na nakasuot ng sombrero, may kumikislap na pulang mga mata, at may kasamang dambuhalang aso. Tumingin ito sa kanya at nagsalita na may malamig na ngiti, sinasabing may hinahanap siya. Samantala, sa loob ng stage, tumawid si Atsuki sa isang wasak na bukirin. Napapalibutan siya ng lupa at nayurak ang mga pananim. Tumingin siya sa paligid at bamulong na magulo ang lugar. Pagkatapos ay marahan niyang ipinagpalakpak ang kanyang mga kamay at ngumiti ng may kumpiyansa. Tinawag niya ang hindi nakikitang kawan, sinasabing gumising na ang mga peste. Napunta siya roon upang lipulin sila, isang nag-iisang panakot ang nakatayo sa gitna ng tuyot at bitak-bitak na kaparangan habang hindi mabilang na maliliit na insekto ang lumilipad sa paligid nito. Tiningnan yun ni Atsuki at napansing nakakagulat na mababa ang individual levels ng mga kalaban. Sinabi niyang dahil pasado ang mga ito sa requirements ng Lotus Burst, wala nang magiging problema. Sunod-sunod na lumitaw ang mga information window. Evil Locust 2231, mula sa Insect Tribe, Level 1, Gift, None. Status, Undisclosed. Mayroon ding ilang Level 2 Evil Locusts na halo sa mga ito. Tinitigan ni Atsuki ang madilim na kalangitan habang tinatakpan ng napakalaking kumpol ng locust ang lahat. Nagkomento siya sa hindi kapani-paniwalang dami ng mga kalaban. Ngunit imbes na mabahala, sinabi niyang pabor yun sa kanya. Nagliyab ang apoy sa paligid niya habang bumubuo siya ng kumikislap na lotus ng liwanag sa kanyang mga kamay. Ipinaliwanag niyang habang mas nagsisiksikan ang mga locust, mas kaunting pagsisikap ang kakailanganin niya. Kapag pumasok ang mga ito sa saklaw ng Lotus Burst, wawasakin niya silang lahat ng sabay-sabay. Niyanig ang lupa habang nabuo ang isang aypoypo ng mga locust sa paligid niya. Nang dumating ang tamang sandali, sumigaw siya ng isang utos. Ngayon, isang maliwanag na pulang pagsabog ang sumiklab sa himpapawid habang lumitaw ang mensahe ng system na nagsasabing na-activate ang Lotus Burst. Kasunod nito ay isang napakalakas na pagsabog,
Kaagad pagkatapos, sunod-sunod na kumislap ang mga notification. Bawat isa ay nag-uulat na isang Evil Locust ang natalo ng Lotus Burst, at nadagdagan ng 1% ang range ng lahat ng skill ng user. Mas marami pang mensahe ang sumunod, ipinapakitang parehong level 1 at level 2 Locusts ay agad na nullipol. Nang hamupa ang usok, kalmadong nakatayo si Etsuki sa gitna ng nasunog na lupa. May mga spark na lumulutang sa paligid niya habang nagkalat sa kanyang paanan ang mga sunog na katawan ng insekto. Isa pang notification ang lumutang sa tabi niya, kinukumpirma ang pagkatalo ng isang level 2 locust at nagbibigay ng panibagong 1% increase. Nagbukas ang mga bagong window na nagpapaliwanag sa kakayahan ng Lotus Burst. Active effect, kumokonsumo ng magic upang magdulot ng explosive damage sa loob ng 10.5 metrong saklaw, at ang lakas nito ay proporsyonal sa dami ng ginamit na magic. Passive effect, sa bawat pagkakataong makapatay ang Lotus Burst ng isang buhay na nilalang na level 1 o mas mataas, tumataas ng 1% ang range ng lahat ng skill. Sinulyapan ni Atsuki ang mga numero at nagkomento ng mahina. Natalo niya ang 110 kalaban, ibig sabihin ay nakakuha siya agad ng 110% increase. Lumawak na ngayon ang saklaw ng Lotus Burst sa 10.5 metro, bagay na itinuring niyang kahanga-hanga. Kalmado niyang sinuri ang sitwasyon, laban sa mga disaster beast na ganitong level, sapat na ang pagkonsumo ng 10% ng kanyang magic upang makapaglabas ng 10% ng kanyang firepower. Kung isa sa alang-alang ang natitirang magic at bilis ng recovery niya, maaari pa siyang makapagpaputok ng humigit kumulang 10 beses. Kung makakakuha siya ng tig 100 kills kada gamit, maaari niyang mapataas ang kabuuang skill range niya ng 1,000%. Isa pang screen ang nagpakita ng kanyang magic, 252/280. Tiningnan niya yon at bumulong na magiging mas maayos sana ang lahat kung walang cooldown time ang mga stage. Ngunit biglang may napansin si Etsuki, tinitigan niya ang kanyang bracelet na may nalilitong ekspresyon. Napansin niyang wala ang karaniwang challenge success notification. Mahina niyang sinabi na may kakaiba, habang nakakunot noo siya, may isang ideyang pumasok sa isip niya. Naisip niyang baka may hindi inaasahang dahilan. Sa sandaling yun, biglang lumitaw ang isang system window. Iniulat nito na na-detect ang isang C-rank skill na tinatawag na Mother's Will. Nakasaad din na na-activate ang Over-Mimes, at nasa 1% pa lamang ang analysis progress. Biglang napatingin pa itaas si Etsuki, napagtanto niyang may isang locust na nakaligtas. Umiikot ang alikabok at mga tipak ng lupa sa paligid niya habang mas marami pang locust ang lumilipad. Lumingon siya habang muling nagtitipon ang swarm. Tinanong niya kung ang Mother's Will ba ang skill ng boss monster. Sa mismong sandaling yon, ilang locust ang sumugod sa kanya. Tumalon siya paatras at hinarang ang mga atake gamit ang crystal armor na nakabalot sa kanyang mga braso. Inamin niya sa sarili na nagpabeya siya. Talagang naniwala siyang walang boss monster sa lugar na yun. Pinaikit niya ng bahagya ang mga mata at nagsalita ng malakas. Sinabi niyang mabuti na lamang at maaari pa niyang palawakin ang skill range gamit muli ang Lotus Burst. Ngunit sinabi rin niyang mas malaking problema ang hindi niya alam kung nasaan ang boss. Lumawak ang kumikislap na lotus-shaped energy mula sa kanyang mga kamay habang ina-activate niya ang skill. Tumigas ang kanyang ekspresyon sa determinasyon, idineklara niyang uunahin niyang lipulin ang lahat ng maliliit na kalaban upang mapilitang magpakita ang nakatagong boss. Isang maliwanag na pagsabog ang sumiklab sa paligid niya. Niyanig ang lupa habang hindi mabilang na evil locusts ang sumabog sa lakas ng blast. Sunod-sunod na lumitaw ang system notifications, bawat mensahe ay nagpapakitang natalo ang isang evil locust, level 1 man o level 2, gamit ang Lotus Burst, at bawat kill ay nagdaragdag ng 1% sa range ng lahat ng skill niya. Patuloy na dumami ang notifications hanggang sa umabot ang kabuuang experience ng Lotus Burst sa 220%. Nag-level up ang Lotus Burst, isa pang mensahe ang nagpaliwanag sa na-update na skill. Lotus Burst LV2,
Kumokonsumo ng magic upang magdulot ng explosive damage sa loob ng 16 na metrong diameter, at tumataas ang lakas nito batay sa dami ng magic na ginamit. Tiningnan ni Atsuki ang mausok na battlefield at bomb-ulong na lumawak na ang saklaw sa 16 na metro, tinawag itong napakahusay. Ngunit kahit natalo na niya ang maraming maliliit na kalaban, hindi pa rin nagpapakita ang boss. Sa ilalim ng lupa, sa loob ng isang madilim na pugad na puno ng gumagalaw na mga anino, maraming nilalang nakahawig ng insekto ang nagsimulang gumapang. Kumakaluskos ang kanilang mga pakpak habang mas marami pa ang nagtitipon sa paligid ng isang kumikislap na kumpol na nakatago sa dilim. Habang nagsisigapang palabas ng bitak-bitak na lupa ang mga locust, isang notification ang lumutang sa harap ni Atsuki. Ipinakita nitong umabot na sa 27% ang analysis progress. Matalim siyang tumingin sa unahan at bomb-ulong na muli na naman silang nag-spawn. Isa pang screen ang lumitaw, Magic, 232-280 Yets, napansin niyang maaari pa niyang gamitin ang Lotus Burst ng 9 na beses. Sumiklab ang apoy sa kanyang kamay habang humakbang siya pasulong. Idineklara niyang gaano man karaming beses lumitaw ang mga halimaw, haharapin niya ang mga ito ng lubusan. Iwinasiwas niya ang kanyang mga braso sa apoy at sumigaw. Wow, alisin ko kayong lahat, isang nagliliyab na pagsabog ang sumabog sa battlefield. Sunod-sunod na lumitaw ang notifications na nagsasabing natalo ang mga level 1 Evil Locust gamit ang Lotus Burst, at nadagdagan muli ng 1% ang lahat ng skill ranges. Walang katapusang nagsalansan ang mga screen, paulit-ulit na ipinapakita ang parehong mensahe. Isang nakakasilaw na pagsabog ang sumabog sa lupa habang muling na-activate ang Lotus Burst, nagkalat ang mga tipak ng bato sa bawat direksyon, kumikislap ang maliwanag na liwanag sa buong stage habang lumitaw ang asul na notification window na may parehong mensahe, Lotus Burst, kasunod nito ay isa pang napakalakas na pagsabog, nilamon ang buong lugar ng alon ng dilaw na apoy at lumilipad na mga guho. Muling ipinakita ng screen ang pangalan ng skill, Lotus Burst. Isang bagong system panel ang nagpakita ng na-update na description ng skill. Nakasaad dito na ang Lotus Burst Level 2 ay kumokonsumo ng magic upang magdulot ng eksplosibong pinsala sa loob ng 54.5 metrong diametro, at ang lakas nito ay direktang nakadepende sa dami ng magic na ginamit. Sa ibaba nito, ipinaliwanag ng isa pang panel ang passive effect. Sa bawat pagkakataong matatalo ng skill ang isang nilalang na level 1 o mas mataas, tumataas ng dagdag 1% ang range ng lahat ng skill, na umabot na ngayon sa kabuuang dagdag 990%. Tumakbo si Atsuki sa nagliliyab na battlefield, habang tumutulo ang pawis sa kanyang mukha. Sinulyapan niya ang kumikislap na screen, sinabi niyang hanggang sa puntong yun, 9 na beses na niyang nilipol ang malalaking grupo at napalawak ang range ng Lotus Burst ng 970%, ngunit sapat na lamang ang natitirang magic niya para magamit pa ito ng isang beses. Nagtaka siya kung bakit walang tigil ang paglitaw ng mga halimaw, bumagsak ang kanyang magic display sa 52 out of 280. Tumingala siya habang dumidilim ang kalangitan dahil sa nagkukumpulang mga insekto. Bulong niya nang may inis na tila wala itong katapusan. Mas lalong kumapal ang swarm sa itaas, ngunit kahit matapos ang lahat ng pagkawasak, wala pa rin siyang nakikitang bakas ng stage boss. Nakunat noo siya at sinabing wala pa ring senyales ng paglitaw ng boss. Isinaalang-alang niyang pansamantalang umatras sa stage at bumalik kapag natapos na ang analysis. Ngunit habang iniisip niya yon, lalo siyang pinalibutan ng walang katapusang swarm. Mariing kumitid ang mga mata ni Atsuki habang may ideyang biglang sumiklab sa kanyang isipan. Idineklara niyang ang ganoong pag-uugali ay para lamang sa mga third raiders. Nagtipon ng apoy sa kanyang kamay at binalot ng apoy ang kanyang braso. Nag-aalab ang determinasyon sa kanyang mukha habang sinasabi niyang gaano man karaming disaster beasts ang lumitaw, tatalunin niya ang bawat isa sa kanila. Isang napakalaking pagsabog ang sumiklab na tila lotus na namumukadkad sa apoy, nagpapadala ng shockwave sa buong lupa. Habang umaangat ang usok sa paligid niya, nagpakatatag si Atsuki at bomb-ulong na sa atakeng ito.
Ngunit bago pa niya matapos ang sasabihin, muli na namang napuno ng hindi mabilang na insekto ang himpapawid. Napapalibutan siya ng mga swarm, at sa pagkadismaya niya ay napagtanto niyang mas marami pa pala ang natitira, at hindi man lang nababawasan ang kanilang bilang. Isang kumikislap na system screen ang lumitaw sa harapan niya, ipinapakitang nasa 71% na ang analysis progress. Lumaki ang mga mata ni Etsuki habang pilit niyang inuunawa ang sitwasyon. Nagtaka siya kung ano ang nangyayari, lahat ng disaster beast na lumitaw matapos ang unang pagkatalo ay level 1 pa rin. Maliit din ang kanilang mga katawan, na para bang bagong pisa pa lamang. Nang maikonekta niya ang lahat ng piraso ng palaisipan, agad niyang napagtanto ang katotohanan. Ang kakayahan ng boss ay walang katapusang reproduksyon. Isang napakalaking gininto ang insekto, ang Queen Locust, ang nakapwesto sa dilim habang kumikislap na mga itlog ang iniluluwa mula sa tiyan nito. Kinilala ito ng System Window, Queen Locust number 0379, Insect Tribe, Level 13, Gift Grade 1, na naglalatag ng napakaraming itlog ng Evil Locust, Skill, Mother's Will, C rank, na malayo ang kinokontrol ang isang Evil Locust hanggang 110. Tumingala si Etsuki habang dumadaloy ang pawis sa kanyang mukha. Kung kaya ng Reyna na walang katapusang magparami, walang saysay ang pakikipaglaban sa maliliit na Locust. Ang tanging paraan pa sulong ay ang talunin mismo ang boss. Halos maubos na ang kanyang magic, ngunit lumulutang sa harapan niya ang analysis bar, patuloy na tumataas sa 78%. Nagngit-ngit siya habang natapos ang huling porsyento. Pumintig palabas ang asul na sphere ng analysis progress, 100%. Isang bagong mensahe ang lumitaw, Mother's Will Analysis Complete. Skill Acquired, Magic Detection Level 1, sumunod ang isa pang window. Magic Detection Level 1, Active Effect, pagkatapos ma-activate, tuloy-tuloy na kumokonsumo ng magic upang maramdaman ang daloy ng magic sa loob ng 100 metrong diametro. Passive Effect, lumawak ang range sa 1100 metro dahil sa passive effect ng Lotus Burst. Additional Passive, sa bawat isang enemy unit na na-detect, nagre-recover ang user ng 10% magic. Lumaki ang mga mata ni Etsuki habang binabasa ang description. Isang detection skill, at ang epektibong saklaw nito ay umaabot na ngayon ng higit 1,000 metro. Bukod pa rito, bawat enemy na ma-detect ay magbabalik ng kanyang magic. Dahan-daang umangat ang ngiti sa kanyang mga labi. Perpekto ang passive effect para sa stage na ito. Ang paulit-ulit na pangangaso sa maliliit na nilalang ay makikinabang siya ng husto. Bahagya niyang ikiniling ang ulo, nagniningning ang mga mata sa kumpiyansa. Naisip niyang hindi masamang plano na pabayaan muna sandali ang Reyna at linisin pa ang mas maraming kalaban. Habang ibinababa ang kanyang tingin, tahimik siyang nag-isip. Napagtanto niyang matagal nang naghihintay si Choha. Sa ngayon, nagpasya siyang tapusin muna ang stage bago bumalik. Isang asul na system window ang lumitaw sa kanyang harapan. Magic Detection Level 1 acquired, lahat ng kanyang stats ay tumaas ng 10 puntos. Tinanggal ang lahat ng debuffs, ganap ding gumaling ang kanyang mga sugat. Isa pang window ang nagpakita ng updated stats, Attack, 280 naging 270. Agility, 280 naging 270, Defense, 280 naging 270, Magic, 280 naging 270. Ang kanyang total ay lumaki mula 1120 patungong 1160. Pagkatapos ay itinaas ni Etsuki ang kanyang kamay sa kanyang noo habang napapalibutan ng umiikot na enerhiya. Inactivate niya ang bagong skill, buong konsentrasyong nakatuon. Sinimulan niyang hanapin ang boss gamit ang magic detection. Malalawak na alon ng enerhiya ang kumalat mula sa kanyang katawan, lumalawak sa buong lugar na parang mga bilog sa tubig. Malayo ang narating ng mga alon, pinapaliwanag ang paligid habang sumusulong. Sa ibaba, itinaas ng dambuhalang gintong insect boss ang ulo nito. Kumikislap ang dilaw nitong mga mata habang nilalampasan nito ng alon. Biglang tumilim ang mga mata ni Etsuki, sa sumunod na sandali,
Nakita niya ang reaksyon nito sa malayo. Dahan-dahan niyang itinaas ang dalawang daliri at itinuro yun pasulong. Isang kumpiyansang ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Nabuo sa dulo ng kanyang mga daliri ang umiikot na madilim na enerhiya, pinilipat ang hangin sa paligid. Gagamitin niya ang kanyang clear orb skill, sa gitna ng kaguluhan, umalingaw-ngaw ang kanyang matatag na tinig. Sinabi niyang kahit gamitin pa ng kalaban ang mga anak nito bilang panangga, wala iyong silbi. Nagsimulang kumislap ang clear orb habang pinagsama nito ang kapangyarihan ng Lotus Burst. Isang maliwanag na lotus-shaped light ang sumabog palabas, nililiwanagan ang battlefield. Idineklara niyang sa tulong ng passive effect ng Lotus Burst at ng kasalukuyang flight range ng clear orb, siguradong tatama ang atake. Isang system window ang lumitaw, clear orb flight distance, 120 meters. Sa sumunod na sandali, bumulusok ang kumikislap na orb sa buong kapatagan na parang guhit ng lilang kidlat. Sumabog ang hangin sa dinaanan nito, napaatras ang Queen Locust sa pagkabigla, at ibinuka ang ginintoang pakpak nito upang makatakas. Ngunit nasa likuran na nito si Etsuki, napapalibutan ng kumakaluskos na asul na kristal. Ang kanyang anyong transformado ay nakaamba na parang anino. Napapalibutan ng kidlat si Etsuki habang lumitaw siya sa ibabaw ng reyna. Tumingin siya rito at malamig na nagsabi, "Checkmate." Sak niya ang kanyang pag-atake, dinaig ang reyna gamit ang sukdulang lakas. Pinaira-piraso niya ang reyna, kaagad na nayanig ang buong insect swamp. Nang makita yon, napagtanto niyang nagkagulo ang swarm matapos mawala ng reyna. Humarap si Etsuki sa kanila na may malamig na mga mata. Sumiklab ang apoy mula sa kanyang kristal na braso habang ipinangako niyang agad niyang susundan ang natitirang mga nilalang sa kanilang ina. Pagkatapos ng pagsabog ng Lotus Burst, bumagsak sa lupa ang lahat ng insekto. Tumayo si Etsuki sa humuhupang alikabok, kalmadong pinagmamasdan ang battlefield. Sinabi niyang tumaas na ang lahat ng skill ranges niya ng 1,210%, ang explosion radius ng Lotus Burst ay umabot na sa 65.5 metro, at ang flight distance ng clear orb ay lumawak sa 131 metro. Lumabas ang isang system window na naglalarawan sa Lotus Burst Level 2. Ipinaliwanag nitong ang active skill ay kumokonsumo ng magic upang magdulot ng explosive damage sa loob ng 65.5 metrong diametro, at nakabatay ang lakas nito sa magic consumption. Ipinakita ng passive effect na sa bawat pagkatalo ng isang buhay na nilalang, tumataas ng 1% ang range ng lahat ng skill, na umaabot na ngayon sa dagdag 1210%. Isang pangalawang notification ang lumitaw, ipinapakita ang flight distance ng True Ball, 131 meters. Tiningnan ni Etsuki ang resulta at ngumiti, sinabi niyang napakagandang ani nito. Hawak ang isang berdeng dahon habang nakaupo sa lupa na napapalibutan ng alikabok, tahimik niyang naisip na kapag natapos ang cooldown, hahamunin niya itong muli at itataas ang passive effect ng Lotus Burst sa 5 digit. Habang pabalik siya sa exit ng dungeon, lumitaw ang isang bagong notification. New record achieved, isa pang linya ang nagpakita. Time used, 17 minutes 7 seconds, nakatayo sa harap ng kumikislap na asul na portal. Tiningnan ni Etsuki ang oras at napansing tumagal iyon ng 17 minuto. Naisip niyang malamang nag-aalala na si Choha, inisip niya itong naghihintay sa labas. Naniniwala siyang kapag ligtas siyang nakabalik, malamang na magpapanggap na naman itong walang pakialam. Ngunit alam niyang mabait at maalalahanin talaga ito. Sa isip niya, medyo nakakatuwa ang hindi nito kayang maging tapat sa nararamdaman. Paglabas niya mula sa portal, napapalibutan ng umiikot na bughaw na enerhiya, itinaas niya ang kamay at bumati. "Bumalik na ako, pasensya na kung pinag-alala kita." Ngunit biglang lumaki ang kanyang mga mata sa matinding pagkabigla. Sa mismong harapan niya, sugatan si Choha, may dugo sa mga labi nito. Isang lalaking may kumikislap na pulang mata ang nakahawak dito sa kwelyo. Tumingin ito pababa kay Etsuki at malamig na nagsalita. Sinabi nitong ang pagpasok ng mag-isa at paglabas ng ligtas mula sa stage ay iisa lamang ang ibig sabihin. Si Etsuki ang taong matagal nang hinahanap ni Raiji. Kalmadong tumingin si Charles kay Etsuki at nagsalita.
Sinabi niyang perpekto ang tiyempo, kanina pa raw niya sinusubukang kumuha ng impormasyon tungkol kay Etsuki mula kay Chua, na nahuli niya, ngunit kahit sa kasalukuyan nitong kalagayan ay tumanggi pa rin itong magsalita. Dagdag pa ni Charles, mas matibay ang paninindigan ni Chua kaysa sa karamihan ng mga lalaki. Sa kabilang panig, humakbang pasulong si Etsuki, malamig ang kanyang boses habang inuutusan si Charles na bitawan si Chua gamit ang marurumi nitong kamay. Binalaan niya ito na kung hindi nito gagawin yun ngayon, kalahati na lamang ng buhay nito ang matitira. Nang marinig yun, malakas na tumawa si Charles, kinutya niya si Etsuki at sinabing huwag itong masyadong mayabang, dahil isa lamang itong level 0 na baguhan. Ngunit sa sumunod na sandali, sumabog ang bughaw na kuryente mula sa katawan ni Etsuki habang ramaga sa siya pasulong sa napakabilis na bilis. Nagliwanag ang kanyang mga mata sa matalas na pulang sinag habang sinugod si Charles. Napaatras si Charles sa takot at napasigaw na napakabilis nito, saka agad na tumawag kay Death. Bago pa tumama ang suntok ni Etsuki, biglang tumalon sa pagitan nila si Death, isang dambuhalang itim na halimaw. Sa halip, ang suntok ni Etsuki na nababalot ng kidlat ay tumama rito, dahilan upang sumabog ang mga kislap at puwersa habang umuungal si Death. Sa mismong sandaling hamarang ito sa harap ni Etsuki, lumitaw ang isang kumikislap na system window na nag-anunsyo na may natukoy na B-rank Shikigami na tinatawag na Death Hound. Sinundan ito ng isa pang window na nagsasabing na activate ang over-mimesis, at nagsimula ang analysis sa 1%. Nang makita ni Etsuki ang abiso, naunawaan niya ang katotohanan. Ang asong ito ay isang Shikigami, na nangangahulugang ang lalaking nakasuot ng sombrero ang gumagamit nito. Patuloy na tumaas ang analysis window hanggang umabot sa 12%. Pinaningkit ni Charles ang kanyang mga mata habang pinagmamasdan ang galaw ni Etsuki, napansin niyang walang nasasayang na kilos at napakataas ng bilis ng kanyang kalaban. Naunawaan na niya kung bakit natalo si Oga. Malamang ay hindi man lamang ito nagkaroon ng sapat na oras para i-metalize ang katawan bago matalo, ngunit hindi nagpakita ng takot si Charles. Ngumisi siya at idineklara na hawak niya si Death at mayroon pa siyang bihag. Sa likuran niya, mahina ngunit pilit na nagpupumigla si Chua sa kanyang pagkakahawak. Nang marinig yun, napasigaw si Etsuki sa pagtawag sa pangalan nito, at humigpit ang kanyang ekspresyon sa pagkabahala. Na-distract si Etsuki, na noon ay matatag na nakatayo habang hawak ang nguso ni Death gamit ang isang kamay. Sinamantala ito ni Death at nakawala sa pagkakahawak niya. Saka umungal at ibinuyangyang ang matutulis nitong pangil habang sumusugod, nakatutok sa kanya ang nagliliwanag nitong pulang mga mata. Ngumisi si Charles habang nagsasalita. Sinabi niyang sapat ang lakas ng kagat ni Death upang durugin ang sinumang may depensang mas mababa sa 30. Sa pinakamabuti, aniya, mapuputol ang braso ni Etsuki. Ngunit sa sumunod na segundo, biglang nanigas ang mukha ni Charles. Nanlaki ang kanyang mga mata sa pagkabigla habang nakatingin sa unahan. Sa harap niya, tumubo ang maiitim na spike sa paligid ng katawan ni Etsuki at hinarang ang kagat ng halimaw. Agad na ginamit ni Etsuki ang kanyang Lotus Orb skill at itinarget ito kay Death. Sa marahas na pagsabog ng enerhiya, pinakawalan niya ang Lotus Orb mula sa kanyang kamay at direkta itong tumama sa ulo ni Death. Tinagos nito ang bungo ng halimaw, winasak ang core nito, at agad na tinapos ang buhay nito. Lumabas ang isang bughaw na window na nagpapakitang patuloy na tumataas ang analysis progress. Umabot ito sa 77%. Kalmadong nakatayo si Etsuki sa ibabaw ng talunang aso. Ipinaliwanag niyang kung wala ang isang Shikigami, ang gumagamit nito ay halos walang depensa. Hindi makapaniwalang napatitig si Charles. Naisip niyang baka hindi alam ni Etsuki na bilang isang baguhan, pwedeng muling mabuhay ang Shikigami. Bukod pa roon, dahil sa B-rank skill na Respondesir, lubhang nababawasan ang oras ng pagbabalik ni Death. Sa sumunod na segundo, muling nabuhay si Death at inatake si Etsuki mula sa likuran. Binalaan siya ni Charles na kung mananatili siyang pabaya, magiging biktima siya ni Death. Sumugod ang halimaw nang nakabuka ang mga panga nito. Ngunit biglang kumalat ang mga alon ng mahiwagang pagtuklas nang i-activate ni Etsuki ang magic detection. Naramdaman ni Etsuki ang pag-atake ni Death at kumilos siya sa bilis ng kidlat upang kontrahin ito. Bulong niya sa sarili na tama ang naging desisyon niyang panatilihing aktibo ang magic detection mula pa nang makuha niya ito. Patuloy na umakyat ang analysis progress.
89%, 71. Sumulyap si Etsuki kay Charles, na pinagmamasdan siya habang hawak si Chua, at napansin niyang malapit nang matapos ang analysis. Naisip niyang kung lalabas ang Blue Lotus mula sa overmimesis, maaaring maging maingat si Charles. Umabot sa 75% ang progress bar, nang makita ni Charles si Etsuki na sinisipa si Death nang hindi man lang lumilingon, nagsimula siyang pagpawisan. Naunawaan niya ang katotohanan, mas malakas at mas mabilis ang kalaban kaysa kay Death, at mayroon pa itong detection skills. Natarante siya, dahil wala na siyang paraan upang magsagawa ng sorpresang pag-atake. Hinayla niya si Chua sa kanyang harapan at mas lalong hinigpitan ang pagkakasakal sa leg nito. Nanginginig ang kanyang boses habang nagbabala na kung lalaban pa si Etsuki, mamamatay si Chua. Tahimik siyang pinanood ni Etsuki, gusto niyang tapusin ang analysis nang hindi inilalantad ang Blue Lotus, ngunit pinahirap iyon ng sitwasyon. Maya-maya, isang maliwanag na system window ang lumitaw sa kanyang harapan, analysis progress, 100%. Sinundan ito ng isa pang screen, Death Eater analysis complete. Shikigami Eater has been acquired. Ipinaliwanag ng system ang active effect nito. Sa direktang paghawak sa isang Shikigami, maaari niyang angkinin ang pagmamay-ari nito mula sa kalaban. Napagtanto ni Etsuki na kaya rin niyang kontrolin kung lalabas ang Blue Lotus, dahil natapos ang analysis nang hindi ito inilalantad, sunod-sunod pang mensahe ang lumitaw. Shikigami Eater Level 2 acquired, lahat ng stats ay tumaas ng 20. Ipinaliwanag din ng system na dahil hindi kumpleto ang pag-activate ng overmimesis, nabigo ang debuff removal at full recovery, nag-flash ang updated status ni Etsuki. Tumaas ang kanyang attack, agility, defense, at magic mula 270 patungong 310, at ang total stat points niya ay umakyat mula 1060 patungong 1240. Nang makita ang abiso, naisip ni Etsuki na may kapalit ang hindi pagpapalabas ng Blue Lotus, dahil nawala ang kakayahan nitong magpagaling, ngunit ganap na siyang nakarecover minsan sa nakaraang stage, kaya kahit hindi na siya magpagaling ngayon, kaya pa rin niyang lumaban ng halos nasa sukdulan pa rin ang kanyang lakas. Sa mismong sandaling yun, biglang sumugod si Death. Nakabuka ng malaki ang mga panga nito habang umaatungal at rumaragasa papunta kay Etsuki. Sa sandaling yun, may mahalagang bagay na naunawaan si Etsuki, ang bagong skill na ito ay nagpapahintulot sa kanyang nakawin ang Shikigami ng iba. Tumingin siya sa nagliliwanag na enerhiyang nagtitipon sa kanyang mga kamay, nananatiling kalmado sa kabila ng panganib, naisip niya sa sarili na kung ganoon nga ang sitwasyon, alam na niya kung ano ang dapat niyang gawin. Sumabog ang bughaw na enerhiya sa paligid niya habang itinaas niya ang kanyang kamay. Buong determinasyong ipinatong niya ito sa ulo ni Death, pas siyang aangkinin niya ang aso ni Charles. Sumabog ang bughaw na talulot na tila bagyo, nababalot si Death ng umiikot na enerhiya habang hinihila ito ng kapangyarihan palayo. Sa sumunod na segundo, sumugod si Etsuki sa napakabilis na bilis at sinipa si Death, dahilan upang tumilapon ito sa malayo. Bumagsak ito sa likuran ni Charles, natarante si Charles, galit siyang nagmura at tinawag si Death na walang kwentang asong ulol, pasiga niyang tinanong kung para saan pa ang lahat ng karanasang ipinakain niya rito. Hinigpitan niya ang hawak kay Chua at sumigaw na kapag lumaban pa si Etsuki, babaliin niya ang leg nito. Halos mawala na ng malay si Chua, ngunit pinilit nitong idilat ang mga mata. Sa nanginginig na boses, sinabi nitong huwag mag-alala si Etsuki para sa kanya. Sa kabilang panig, dahan-daang itinaas ni Etsuki ang dalawang kamay na tila sumusuko. Sinabi niyang huwag itong sasaktan, ngumisi si Charles at malamig na nagsabing kung naging masunurin lamang si Etsuki mula pa sa simula, hindi sana kailangang pagdusahan yun ni Chua. Tinitigan siya ni Etsuki at tinanong kung bakit siya tina-target, dahil wala siyang maalalang ginawang dahilan upang pag-initan siya. Nang marinig yun, nangutya si Charles at inakusahan si Etsuki na sinusubukan pa rin itong kumuha ng impormasyon, pagkatapos ay ipinaliwanag niyang wala naman yung saysay, dahil malapit na rin naman itong makaharap si Etsuki. Sinabi niya kay Etsuki na galit si Ken Oshita Raiji dahil pumasok si Etsuki sa isang stage ng North District 4 nang walang pahintulot, ipinakilala niya ang sarili at sinabing siya si Charles the Hound,
na ipinadala sa ilalim ng utos ni Raiji upang hulihin siya. Nang marinig muli ang pangalang iyon, bumulong si Etsuki na kailangan niyang makaharap si Ken Oshita ng direkta at maayos itong mapag-usapan. Ngumisi si Charles at sinabing makakaharap nga ni Etsuki si Raiji sa lalong madaling panahon, ngunit bilang isang bagbog na katawan, pagkatapos ay inanunsyo niyang si Death ang susunod na kakagat at paputol sa mga binti nito, at nagbabala na kung nais ni Etsuki na manatiling buhay si Chawa, ipinagbabawal nitong gamitin muli ang kakaibang yelong yun. Itinuro ni Charles si Etsuki at ibinigay ang utos, inuutusan si Death na kagatin at putulin ang parehong mga binti ni Etsuki. Nang marinig yun, pinaningkit ni Etsuki ang kanyang mga mata, sa halip na takot, malamig na determinasyon ang pumuno sa mga ito. Sinabi niya kay Death na patunayan itong karapat-dapat itong maging kanyang Shikigami. Sa sumunod na iglap, pumihit si Death at sumugod, hindi kay Etsuki, kundi kay Charles. Ibinaon ang mga pangil nito sa dating amo nito, sinamantala ni Etsuki ang sandaling iyon at kumilos sa bilis ng kidlat, lumitaw sa likuran ni Choha, sumabog ang bughaw na mga kislap sa paligid niya habang marahan niya itong sinalo sa kanyang mga bisig at inilayo sa panganib. Napasanggal si Charles habang nakatitig sa pagkabigla, tumulo ang pawis sa kanyang mukha habang pasiga niyang tinatanong kung bakit siya inaatake ni Death, ang sarili nitong amo. Nakatayo sa tabi ni Etsuki ang Shikigami na si Death, na may kumikislap na pulang mga mata. Mahinang umungol si Death habang pinupuri ito ni Etsuki at sinasabing mahusay ang ginawa nito. Pagkatapos ay kinalong ni Etsuki ang sugatang si Chawa sa kanyang mga bisig, binalot siya ng bughaw na enerhiya habang malamig siyang nagsalita. Sinabi niyang isusukli niya ng 10 beses, hindi, 100 beses pa, ang sakit na dinanas ni Chawa. Nagbabala siyang pagsisisihan ni Charles ang paglapastangan sa kanila. Habang ito'y iiyak at tatangis, nang marinig yun, napaatras si Charles sa matinding takot. Nakiusap siya na bigyan siya ng pagkakataong magsalita, iginiit na sinusunod lamang niya ang mga utos ni Raiji, nanginginig ang kanyang boses habang iminungkahi niyang magtulungan na lamang sila, sinabi niyang ilalabas niya si Raiji para sa kanya. Nagningning ng pula ang mga mata ni Etsuki. Tumingin siya rito mula sa itaas at sinabing magandang alok yun. Nang makita yun, nagbago ang ekspresyon ni Charles. Isang matalim na ngisi ang kumalat sa kanyang mukha habang ibinubulong na nakahanap siya ng pagkakataon. Inihagis niya ang isang patalim patungo kay Etsuki at sumigaw na mamatay na ito. Kumislap ang pag-atake habang mabilis na ramaga sa pasulong, ngunit nanatiling kalmado si Etsuki at madali niyang naiwasan ang patalim. Pinaningkit niya ang kanyang mga mata habang pinapanood ang pag-ataking lumampas sa kanya. Mahina niyang sinabi na siya lamang ay higit pa sa sapat upang patayin si Kinoshita Raiji, sa kanyang tabi ay nakatayo si Death, handa, na may nagliliwanag na pulang mga mata. Inutusan ni Etsuki si Death na ipadama kay Charles ang parehong pagdurusang dinanas ni Choha, bamuka ng malaki ang panga ni Death, inilantad ang matutulis nitong pangil habang naghahanda itong umatake, nang makita yun, natigilan si Charles sa matinding takot. Tumulo ang pawis sa kanyang mukha habang nagmamakaawa siya para sa awa, iginiit niyang nadulas lamang ang kanyang kamay kanina at mangangako siyang hihingi ng tawad, nanginginig, nakiusap siya para sa isa pang pagkakataon. Ngunit hindi natinag si Etsuki, habang karga si Choha sa kanyang mga bisig, malamig siyang tumitig kay Charles at sinabing oras na ng pagkain, si Death, na may nagliliwanag na pulang mga mata, ay sumugod pasulong, nakalitaw ang mga pangil habang dumadamba patungo sa lalaki. Natarante si Charles habang paurong na natitisod, umaagos ang luha sa kanyang mukha habang pasiga niyang tinatanong kung nakalimutan na ba ni Death kung sino ang amo nito, ipinaalala niya rito kung gaano karami ang ipinakain niya rito. Nanginginig ang kanyang boses habang muli siyang nagsisikap magsalita, ngunit ibinuka ni Death ang malaki nitong panga. Inilantad ang hanay-hanay nitong matutulis ng ngipin habang dumadamba patungo sa kanya, tuluyan ng tinapos ni Death si Charles. Sa hindi kalayuan, nakatayo si Etsuki habang buhat ang sugatang si Choha sa kanyang mga bisig, naramdaman niyang may isang taong nagmamasid sa kanila, sinabi ni Etsuki sa nakatagong tao na kanina pa sila nito pinapanood mula nang umalis siya sa stage. Pagkatapos ay lumingon si Etsuki at tinanong kung hanggang kailan balak nitong manatiling nakatago, sabay sabing magpakita na ito, nang marinig ang kanyang mga salita,
Kumaluskos ang matataas na damo sa paligid habang may isang taong nagsimulang kumilos at dahan-daang lumabas sa liwanag.